Tapos yun nga po, di nalubog na nga po kami sa utang, tapos makukulong po sana ako. Tapos yung sister ko nag-offer sa akin nasa Canada na pinautang ako ng 120,000 dahil nga po makukulong ako sa 120,000 kasi yung inutangan ko nga po ng 5,600 nagwawala na po siya, tapos ididemanda nga daw po ako. Tapos yun po, di nagkaroon ako ng vertigo din nun kasi iyak ako ng iyak. Takot po ako, tapos hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Tapos ang ginawa ko nun, marap ako sa may silangan. Nag-wish ako, nagdasal ako na nagdasal. Mahal na Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng swerte kahit isang beses lamang. Hindi ko po sasayangin ito. Gagawin ko lahat, sisipagan ko. Bigyan niyo lang ako kahit isang pagkakataon lang. Mga ganon. Minsan nga po, sasabihin sa nanay ko, pasalamat ka, nabuhay ka pa sa mundo. Sinasabi, ba't niyo pa ako binuhay? Di ko naman ginustong mabuhay. Tapos ganito lang din, panahihirap lang din ang nararanasan ko. Yung ganon, kasi hindi naman kami laki sa yaman. Panahihirap na lang din. Ayun, tapos nag-wish lang ako, nag-wish. Tapos, dati-rati, ang dami kong ginagawang channel. Wala pong pumapatok, mga bossing. Walang tao na wala pong pumatok kasi wala pong nagsusubscribe sa akin, wala nanonood. Tapos bigla na lang naisipan ko po, magbibideo po ako. Di gumagawa na po ako ng pampaswerte noon. Tapos nagwi-wish na ako sa may silangan. Tapos nag-share ko lang una ko pong video yung pampapayat, tapos sumunod na po sa pampaswerte, tapos nag-remedies din po ako kasi wala naman akong pambili. Mga bossing ko, nag-sunrox pa nga ako dati sa mukha ko kasi ang daming tagyawat. Wala po akong pambili ng panlagay sa mukha, kahit ano po, wala. Kasi tapos yung mga damit namin dati, kung na pinaglumaan ng kapatid ko, yun lang yung mga tsaka tira-tira or kaya bigay ng mga kamag-anakan. Nag-aantabay lagi ako, sasabi ako sa kapatid ko, baka may luma kang damit dyan, pamimigay sa amin na lang. Yung mga ganun, mga bossing. Ayun po. Tapos nag-video po ako, nag-wish ako doon, tulungan mo ako, magkaroon ako ng sarili kong negosyo, magkaroon ako ng Tapos yun nga po, hindi ko rin po inaasahan. Nagsunod-sunod po, may mga nagpalo sa akin. Yun nga po, yung una, umano pa po ako sa mga sub to sub, ganyan. Tapos biglang, hoy, sis, bakit lumalaki mo? Nagbayad ka ba? Yung mga ganun. Nagdududa po sila kasi biglang lumaki kasi nagpaluan po yung mga video ko. Pero yung mga video ko dati, hindi ko pa po nasasabi yung mga nasa kalooban ko kasi nandiyan pa yung anak ko. Sa kanya lagi ko sinasabi, kaya lang ngayon wala na akong ibang mapagsabihan. Wala na akong ibang mapagsabihan, kundi eto na lang pong camera. Dito na lang lagi ako iiyak. Kasi wala naman ibang mapagkwentuhan. Hindi ako masyado sa mister ko makapagkwentuhan. Kasi minsan, nai-stress daw po siya, ayaw niya daw makinig, kaya wala akong kakwentuhan. Nawala na yung anak kong panganay, iba pa rin kasi pag babae, yung kakwentuhan mo, tapos yung anak kong panganay, lagi kong kakwentuhan. Wala na po kasi siya. Tapos yun po, dun po ako nagsimula. May mga nagagawa nga po, kung sasabi ko lagi sa video, may mga nagagawa ako na hindi ko inaasahan, dun pala ako suswertihin. Or kaya, may tao na lumapit po sa akin, sakto nakaipon-ipon po ako ng pera. Pagtas may tao lumapit po sa akin, binibenta po yung bahay po nila, murang halaga lamang. Pinaganda ko lang po ito, tapos parang nagkataon po na kasi sa buhay naman natin, hindi ka lagi na mapera, yung mga ganon. Magkataon na parang lumaki yung gastos. Ngayon, kailangan mong pera, binenta ko po ito, tapos nabenta ko po siya ng maganda. Hanggang sa nagsunod-sunod na rin po yan, bumibili po ako, tapos nabibenta po ng maganda, pinapaganda ko lang po siya. Yung mga ganun, mga bossing. Doon po nagsimula yung negosyo ko. May nagtatanong po kasi paano ako nagsimula. Sa ganun po ako nagsimula. Pero ang pinakamayor po noon, dahil wala na ako ibang makapitan, parang feeling ko wala na rin tutulong sa akin. Kasi labis-labis na yung taong tumutulong sa akin. Labis-labis na yung naibigay sa akin. Wala na akong tutulong sa akin. Kaya nag-wish po ako kasi nagkaroon din akong vertigo. Ang mahal-mahal ng gamot sa vertigo.
Ayun nga po, nagkaroon ako dati ng vertigo pero ngayon bumalik po muli nung nawala na yung anak kong panganay kasi sobra ako yung unang-unang sobra talagang nagdamdam ng gusto dahil yung anak ko pong panganay lagi ko kakwentuhan sa lahat. Siya po yung lagi kong kakwentuhan. Tapos siya kukwento rin po siya sa akin. Pero pagdating sa usapin, siguro iniisip niya, madadagdagan na naman yung problema ko kasi ang dami kong mga kinukwento sa kanya. Siguro ayaw niya na ako mamamblema. Kaso nga lang, hindi naman tama. Tuloy na wala na po siya. Wala na ako nakakwentuhan. Wala na ako na magpapayo po sa akin ng tama. Kasi may mga tao sa paligid mo, hindi naman maganda yung mga payo sa inyo. Or kaya minsan, basta sa anak ko lang ako nakikinig. Hindi ako nakikinig kahit kanino. Pati, kasi minsan, mali naman, pang sarili lang po nila yung kanilang mga payo. Sarili lang po nila yun. Parang sa kanila pabor, yung mga ganun mga bossy. Ayun po, doon po kami nagsimula. Yung may iba pa po mga tanong doon, sasagutin ko na lang po siguro sa isang araw. Tapos siguro bukas ko na lang po bubulat-latin yung kasi kagaya po nung isang beses pagka dumating dito mga bossing ko yung boyfriend po dati ni Joelyn na kung natatandaan niya kasi sabi nung sige sabihin mo na lahat Joelyn, huwag na unti-untiin pa sabi po niya at sinabi ko na rin po ito sa video ko napanood po ninyo, sabi po doon daw sa bag, kaya parang ayan sa bag yung iba pang mga sikreto po ni Joelyn. Ayan. Pero ang mga sikreto lang po niya, yung mga ganun nga po, yung mga kinain niya ng matatamis. Ayan. At saka yun nga po yun nga yung pinakalas yung sa karamdaman niya na doon ko nakita na nakuha na pala niya. Siguro ayaw niya ako mag-aalala. Yun, kasi, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon ako ng maraming sugat, dahil mataas din pala yung sugar ko noon, ayun, pero ngayon, okay na po siya, peklat na lang, ipapakita ko nga po sa inyo, peklat na lang. Tapos, bumaba na rin po yung sugar namin, nami-maintain ko na yung katawan ko, yun, okay na po, pati yung sa anak kong bunso, kaya lang kailangan, nandun pa rin yung focus, yung pag-aalaga, yung bati po, umihi ka na ba, uminom ka na ba, dapat kasi, may bilang kasi mga bossing ko yung pag-inom ng tubig, at saka huwag kang magpipigil ng ihi, mga ganyan. Yun na lang alaga sa mga ganun mga bossing. Kaya gusto ko nga po, online na lang yung anak ko para natututukan ko. Kasi kagaya ng sa anak kong panganay, hindi ko natututukan. Yung pala, lumalabas pa po sila ng school. Yung pala, nakakain pa ng matatamis sa labas. Mantalang, kapag po kami, mga kinakain po namin doon, hindi naman yung sobrang tatamis kasi ingat nga rin po kami. Pero nakakalabas pa pala siya at nakakapunta sa mga, kasi sabik po yung gumala. Hindi po yung nakakalabas ng kami lang pong pamilya. Kaya nung nag face to face, siguro kasi syempre yung mga kaklase niya nakakapasyal na magsulo kasama barkada kasi si Jovelyn hindi po ganun. Kami lang po talaga, kami lang po. Tama po, may nabasa akong komento, kaya lang minsan hindi akong babasa kapag minsan nasasaktan ako ganun. Pero pag minsan naman nagbabasa ako, pero pag nakita akong pangit na jump na ako ulit sa iba yung mga ganun po kasi. Ngayon po, sabi po parang yung aking video parang ginawa ko ng content, umikot na kasi wala naman ako magiging ibang content, kami lang kung ano yung buhay po namin, yun lang naman. May bossing ako nagpunta dito sa Miss Apple, at kilala na kita kasi lahat ng mga nangyari sa'yo kinukwento mo sa sa social media, sa camera. Opo, totoo nga po yun, totoo po yun. At naman po, magagawa ko ng istorya, kung ano ng mga istorya basta kinukwento ko lang kung ano po yung nangyayari po sa amin. Tapos yung sa anak ko, dahil umikot nga po yung buhay ko, mga bossing ko sa aking anak. Sa aking anak lang talaga. Bagamat nandiyan yung mister ko, iba pa rin yung anak, mga bossing. Bagamat nandiyan yung mister ko, hindi ko naman nakakwentuhan talaga yon ng kwentuhan talaga na kagaya sa anak ko, nag-iiyakan kami, mami, wag mo na lang pasinin, yung pinapayuhan ba ako, yung mga ganun, hindi, nagkukwentuhan kami, pero kwentong lang, pero yung, alam nyo na yung mga madamdamin, may iyak-iyak, nag-iiyakan kami, ayun, hindi kami ganun na mister ko, ang ganun lang kami, anak kong panganay, kaya, kumbaga, ang pinaka-numero 1, yung pangalawang araw na nawala siya, talagang nagwala po ako mga bossing, talagang, ewan ko, talagang buong umalingaw-ngaw, sigaw ako ng sigaw, iyak ako ng iyak. Kaya ang pinakamayor na
nasaktan sa pagkawala ni Jovelyn. Ako. Kasi kami yung laging magkasama, kami laging magkukwentuhan. Kami yung lahat. Lagi niya akong pinapayuan. Wala na nagpapayo sa akin.